Samantala, si Vicar ay nabalot ng naglalagablab na enerhiya habang tumalon sa ere at ibinagsak ang kanyang espada sa halimaw. Paglapag niya, ang mga bakas ng kanyang mga hiwa ay naging parang lambat na tumama sa nilalang, na nag-iwan dito na may pulang mga mata at katawan na puno ng sugat. Nagngit-ngit siya habang pinipigilan ng dugo na lumabas sa kanyang bibig. Biglang kumislap ang gitnang mata ng halimaw, nag-anyong sungay at bumangga sa kanya, tumusok sa kanya habang umuubo ng dugo. Muling umikot ang nilalang at sumugod na parang palaso sa bilis. Pinatatag ni Vicar ang sarili gamit ang isang kamay sa lupa, saka sumugod pabalik habang hawak ang kanyang espada. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata, naglabasan ng mga apoy at kidlat na berde at lila sa lahat ng direksyon. Sa pader ng kuta, si Haiboru, na buhat si Pomeranian, ay nag-aalalang tumawag sa kanyang pinuno. Ang batang babae naman ay napasigaw, tinatawag si Uncle Vicar. Sa malapit, napakunot ang noo ni Tudor, sinasabing biglang lumitaw ang isang hindi kilalang halimaw at ang Night Hound, at nagtanong kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, ikinuyom ni Camas ang kanyang kamao at galit na bamulong na si Vicar yun, kasama ang isang elite corps. Sa ibaba, si Sinclair, na nagtatago sa isang mabatong siwang, ay nanlaki ang mata sa gulat habang binabanggit ang Night Hound, at iniisip kung ano ang isa pang presensyang yun. At pagkatapos, tumawa ang halimaw at pinuri ang Night Hound, sinasabing mas lalo pa siyang lumaban. Bilang tugon, itinawid ni Vicar ang kanyang mga braso upang harangan ang matinding pag-atake. Habang nakasandal siya sa pader, sa itaas ay nandoon ang mga estudyante na sugatan. Sa loob-loob niya ay kinakalkula na hindi niya maaaring gamitin ang barrier ni Andromelius, at hindi magiging madali ang sitwasyon dahil kailangan niyang maging maingat sa paligid. Itinaas niya ang singsing sa kanyang hintuturo at inactivate ang Divine Immortal's Ring, ngunit naka-off ang barrier nito, at idineklara niyang doon nagtatapos ang saklaw ng Diyos. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at sinabi sa sarili na sa ngayon, isang beses lamang niya maaaring gamitin ang ikawalong teknik ng Baskerville. Kasabay nito, naalala niya ang mabangis na tawa ng tatlong matang kaaway at ang huling sandali ni Balal. Napagtanto niyang tulad ng ibang elite corpses na kanyang nakalaban, kailangan niyang hintayin itong humina bago tuluyang tapusin ang laban. Ngunit napansin ng halimaw ang kanyang pagkaabala at agad itong pinuna. Bago pa siya makapaghanda, tinamaan siya nito sa tiyan at pinalipad sa ere. Pagkatapos, tumingin ito pataas na puno ng gulat, at biglang naging mapaghinala. Napasigaw ito sa hindi makapaniwala, sinasabing imposible yun. Kasabay nito, nang makita nito sina Winston at Navakov na nababalot ng maningning na gintong liwanag, galit nitong tinawag ang pangalan ni Winston at inakusahan sila ng pagtataksil. Habang inaabot sila ng halimaw, sumigaw si Vicar kay Decaravia. Agad na lumipad si Decaravia sa itaas ng halimaw, lumaki ang anyo nito habang ang pulang mata ay naglabas ng gintong enerhiya na parang araw, nag-ingat ang halimaw. Bumagsak si Decaravia at dinurog ang halimaw sa lupa, winasak ang bato habang pawis na pawis ang halimaw na sumisigaw sa traidor na huwag makialam. Ngunit patuloy na nagningning ang gintong liwanag, na nagpamulat sa mga mata nito. Kasabay nito, itinaas ni Dolores ang kanyang kamay at naglabas ng mahika, sumigaw sa sakit ang halimaw habang ang mga mata ni Vicar ay kumipot at nagliyab, ang mga ugat ay bumukol sa kanyang mga mata. Pagkatapos, pinakawalan niya ang ikawalong teknik ng Baskerville, Heaven-Defying Fang, sumisigaw habang ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas sa isang atake. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap, na nagpalipad ng mga debris sa lahat ng direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nang humupa ang alikabok, nakahandusay ang halimaw sa gitna ng mga guho. Nakatayo si Vicar sa gilid ng malaking hukay, hingal na hingal at hawak ang nanginginig niyang braso, inisip niyang natigil na niya ito. Habang pawis na pawis, hinihingal siya at sinabi sa sarili na napigilan na niya ang trigger ng Tree of Falling. Pagkatapos ay napalingon siya sa gilid, nag-aalala. Iniisip na ang natitira na lamang ay si Winston, at kung mapuputol ang kontrata nito sa demonyo, matatapos na ang lahat. Sa malapit, masayang kumaway si Dolores at sinabing nagawa nila ito. Ngunit hindi sumagot si Vicar, sa halip, tumingin siya kay Winston na napapalibutan ng gintong liwanag, sa loob-loob niya, natuwa siya na si Winston ang naging trigger. Sa sandaling yun, napakunot ang noo ni Navakov sa pagkabigla nang tumalsik ang dugo mula sa puso ni Winston papunta sa kanyang mukha. Si Vicar, na may pulang mga mata, ay napuno ng takot sa kanyang nasaksihan. Hinawakan ni Winston ang kanyang dibdib, nanginginig sa takot, at nauutal na sinabing hindi niya kaya. At sa kanyang huling salitang, hindi, siya ay bumagsak sa lupa.
Kasabay nito, nabigla si Vecker nang ang halimaw na akala niyang patay na, ay biglang tumayo at tumawa ng masaya. Inilabas nito ang dila at kinutya sila, sinasabing napakaganda na napakawalang muwang nila. Agad na humarap si Vecker, ipinatawag ang kanyang espada at hinarap ito, ipinaliwanag ng halimaw na inakala nilang gagawa ito ng isang hangal na pagsusugal sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isang tao, ngunit sa simula pa lamang, hawak na nito ang trigger upang i-activate ang Tree of Falling. Sa narinig yun, natahimik sandali si Vecker bago nagtanong kung bakit nito ginawa iyon. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang tanong, tumawa ang halimaw ng baliw at sinabing mas masaya yun, ang makita silang maghirap dahil sa pag-asa, at masaksihan ang pagbagsak ng kanilang mga ekspresyon. Namumugto sa galit ang mga ugat ni Vecker habang pinakikinggan ng halimaw na nagsabing hindi rin masama ang ekspresyon nito ngayon. Sa galit, sumugod si Vecker at sumigaw ng pangalan ni Amdushas. Ngunit bago pa siya makalapit, naglabas ang halimaw ng maraming nakakakilabot na galami na agad siyang tinali na kanyang ikinagulat. Naiwan siyang gumugulong sa lupa, walang magawa, kasabay nito, mula sa mga bitak sa lupa, mas marami pang galami ang sumulpot at umatake sa lahat ng direksyon. Ang iba pang mga estudyante ay nahuli rin at sumigaw sa iba na tumakas. Habang umuungol, sinabi ng halimaw na ang mga tao ay nagiging tunay na maganda lamang kapag sila'y nagiging kasuklam-suklam. Habang naglabasan ang mga galami at umaalingaw-ngaw ang mapanuyang tinig nito, idineklara ng halimaw na yun ang tunay nilang anyo, at gagawa ito ng isang entablado na babagay sa kanilang lahat. Ibinuka nito ang kanyang mga braso at malakas na iniutos, magkanulo, magpunitan at patayin nila ang isa't isa, at maging mga handog sa oras ng pagbagsak. Si Dolores, na balot ng mga galami, ay napatingin sa isang direksyon nang may pagkalito at tinawag si Vecker. Si Vecker, na nakahandusay at hindi makagalaw, ay tumingin din sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Habang lalo siyang hinihigpitan ng mga galami, halos hindi makahinga si Vecker at nagawang humingi ng paumanhin. Sa panig ni Dolores, natatakpan na rin ng mga galami ang kanyang mukha. Habang tuluyan silang nilalamon, sa matinding dalamhati, inamin ni Vecker na siya ay nabigo. Isang madilim at nagbabantang gabi ang bumalat sa akademya, puno ng nakakabahalang mga tunog. Isang hubad na puno ang nakatindig laban sa maitim na langit. Biglang sumabog ang napakalalaking pulang baging mula sa isang nakakatakot na sentrong masa, kumalat ng hindi mapigilan na parang mga halimaw na ugat. Ang magulong mga ugat ay humahagod sa lupa, kinukulong ang mga tao, ang mga magulang at guro ay nagpanik, sumisigaw para sa kanilang mga anak na nabihag, habang si Vinci Morgue ay nanunood sa takot. Nalulula, iniisip ni Vinci kung anong uri ng demonyong nilalang ito. Agad niyang napansin ang isang nakapanghihilakbot na detalye, sinasadya ng mga baging na targetin lamang ang mga estudyante, na para bang planado ang lahat. Nakilala ni Camus Morgue ang napakataas na pulang estruktura at nagtanong kung ito ba ang puno ng abyss. Samantala nagulat si Professor Vinci kung ano yun, sa tabi niya, tinanong ni Osiris kung may alam siya tungkol sa nilalang. Malapit doon, nagpanik ang mga patriarka na sina Roderick at Cervantes. Ibinunyag ni Osiris na nahuli ang kanyang 4 na nakababatang kapatid, at umiiyak si Cervantes na ang kanyang anak ay kinuha rin, nagmamakaawa ang dalawa para sa tulong, habang desperado si Roderick na iligtas ang kanyang anak na babae. Sa inis, sinigawan ni Camus ang mga patriarka na kumalma, iginiit na walang malulutas ang pagpapanik at kailangan nilang suriin ang sitwasyon ng mahinahon. Sa kabila ng desperasyon, lumapit si Professor Vinci kay Camus nang may kababang loob, nakikiusap para sa kanyang kooperasyon at anumang impormasyong alam niya. Inamin ni Camus na hindi niya alam ang lahat, ngunit napansin niya ang pagkakahawig nito sa isang nilalang na kilala bilang Master Snake. Ipinaliwanag niya na ang puno ng abyss ay isang demonyong nilalang mula sa mga alamat ng shaman, na minsang nanirahan sa pula at itim na bundok. Ayon sa kwento, ang puno ay nagpapalawak ng mga ugat sa ibabaw ng lupa, ngunit lumalaki ng pabaliktad papasok sa kailaliman, umaabot ng walang hanggan sa abyss. Dagdag pa niya, ang espasyo sa loob ng puno ay isang hindi kilala at baluktot na dimensyon, isang banta na mas mataas pa sa Magic Tower ng Imperyo. Galit na sumingit si Cervantes, hinihingi kung paano iligtas ang mga bata. Kalmadong sumagot si Camus na kung posible sanang iligtas sila mula sa labas, ginawa na niya yun, ibinunyag niyang ang puno ay maaari lamang buksan mula sa loob, na ikinagulat ni Cervantes. Nakaramdam ng ginhawa si Professor Vinci na ligtas si Camus, ngunit nagtanong kung paano siya nakaiwas na mahayla tulad ng ibang estudyante.
Ipinaliwanag ni Camus na nakita niya ang mga baging na tumutubo mula sa pulso ng mga estudyante. Sa kabutihang palad, naubusan ng student bracelets ang admissions office kaya guest bracelet ang ibinigay sa kanya. Isang nakakatakot na realisasyon ang sumagi kay Professor Vinci. Naalala niya ang mga bracelet na ibinibigay lamang sa mga estudyante, na akala niya ay para sa seguridad. Ngayon ay alam na niyang yun pala ang nag-trigger ng bitag. Dinurog ng kawalan ng magawa, lumuhad si Vinci sa pagkatalo, sinisisi ang sarili sa trahedya. Damaloy ang luha sa mukha ni Vinci, nilamon ang pagkakasala, pinagsisisihan ang hindi pagiging maingat at isinumpa ang sarili sa pagdala ng kanyang mga estudyante sa kapahamakan. Sa gitna ng desperasyon ng mga matatanda, hinila ng batang si Pomeranian ang leleya ng pantalon ni Osiris habang umiiyak, nagtatanong kung hindi na babalik ang kanyang mga tiyuhin. Binuhat ni Osiris ang umiiyak na bata upang aliwin siya, samantala, nakatayo si Camus sa gilid ng wasak na lupa, nakatanaw sa napakalalaking ugat ng puno. Sa kanyang kumikislap na mga mata, walang bakas ng kawalan ng pag-asa, kumpiyansa siyang masyadong malakas ang batang kilala niya para matalo. Sa harap ng demonyong estruktura, tahimik niyang hinihikayat itong makatakas upang muli silang magkita, marahang iniisip ang pangalan ni Vicar. Sa sandaling yun, naalala ni Vicar ang demonyong si Aduces na tumatawa habang ina-activate ang bitag, inamin ng halimaw na masaya itong panuurin ang pag-asa ng mga tao bago sila hilahin sa abyss. Sa kanyang nalulunod na alaala, nakita niya si Dolores na nababalot ng pulang baging, tinatawag ang kanyang pangalan habang hinihila palayo. Biglang damilat si Vicar, nagising siya, narinig niya ang kanyang buhay na pendant, si Decarabia, na nagtatanong kung gising na siya, malapit sa kanya. Ang maliit na asul na gagamba ay mahina ang ungol. Umupo si Vicar sa loob ng kumikislap na berdeng tubig, napagtantong sila ay hinila papasok sa loob ng demonyong puno. Natagpuan niya ang sarili sa isang napakalaking estrukturang nasa ilalim ng lupa, parang isang baliktad na tore. Ito ang unang palapag ng puno ng abyss, ang teritoryo ni Norvi Jack Chus. Tumigas ang ekspresyon ni Vicar habang tinatanggap niyang nabigo ang kanyang mga pagsisikap na pigilan ang bitag ng demonyo. Isang masayang pagbati ang biglang umalingaw-ngaw, nagulat, napalingon sina Vicar at Decarabia sa pinanggalingan ng boses. Mula sa anino ay lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti na may dilaw na ngipin. Isang nakakatakot na nilalang na parang duwende na may pulang mata ang nagpakilalang gabay ng tore, at sinabing huwag silang matakot, nagbabala ito na tanging ang unang makakarating sa pinakailalim ang makakaligtas. Biglang lumitaw ang isang kumikislap na system interface na nag-anunsyo ng mga patakaran ng tore. Inirehistro si Vicar bilang level 1 warrior at na-unlock ang kanyang status window. Ipinakita sa malaking screen na ang kanyang level ay bumalik sa 1, kasama ang base stats para sa lakas, bilis, at kalusugan, habang nakatago ang iba pang attributes. Ipinaliwanag ng system na ang lakas sa totoong mundo ay mababawasan sa 100 bahagi, ang 1% ay katumbas ng isang level. Ngunit may gantimpala, ang mga level at stats na makukuha sa loob ay permanenteng magpapalakas sa kanya sa totoong mundo kapag siya ay nakatakas. Matiim na tinitigan ni Vicar ang screen habang sinusuri ang mga patakaran. Nagduda si Decarabia sa interface, sinabing hindi pa ito nakakakita ng ganitong puno ng abyss na may leveling system. Iniisip nito kung may kinalaman ito sa ebolusyon ng demonyong kapangyarihan ni Medusa. Tahimik na tumayo si Vicar, mabilis ang takbo ng kanyang isip habang inuunawa ang malupit na katotohanan. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, kung paano na-activate ni Amdusias ang isang puno ng abyss sa Colosseum Academy, na nagdulot ng pagkamatay ng maraming batang bayani. Alam niya ang totoo, ang leveling system ng tore ay isang bitag, isang ilusyon ng pag-unlad sa loob ng isang kulungang walang takasan. Alam ni Vicar na sila ay nakulong sa isang lugar kung saan ang mga baluktot na mundo ay magkakaugnay sa pamamagitan ng mga level, at hindi umiiral ang karaniwang mga batas, nawalan sila ng kanilang kapangyarihan at kailangang harapin ang mga imposibleng pagsubok at mga halimaw. Ang kapalit ng kabiguan ay ganap na kamatayan, ang sinumang maiwan ay tuluyang mauubos ang lakas buhay at gagawing kapangyarihan ng demonyong lumikha nito. Napagtanto niya na ang mga estudyante ay mga alay para sa panahon ng pagkawasak, kaya ganoon na lamang ang kanyang desperadong pakikipaglaban upang pigilan ang plano ng demonyo, inamin niya ang kanyang pagkabigo. Biglang lumitaw mula sa mga anino ang malalaking dambuhalang daga na may kumikislap na pulang mata at pinalibutan siya. Ipinahayag ng maliit na nilalang ang kondisyon para sa unang palapag, lipulin ang lahat ng Norvicus sewer rats, nagbabala ang gabay na bagamat mahihina ang mga ito, mapanganib sila dahil sa kanilang dami.
Umungol ang mga higanteng daga at sabay-sabay na sumugod kay Vicar mula sa lahat ng direksyon. Sa tabi niya, humingi ng paumanhin si Dekerabia, ipinaliwanag na pinipigil ng impluwensya ng Tore ang kanyang kakayahan, kailangang harapin ni Vicar ang kawan ng mag-isa. Hindi natinag, hinubad ni Vicar ang kanyang maskara at damit pang itaas bilang paghahanda sa labanan, napansin ni Dekerabia na marahil ay plano na talaga niyang lumaban mag-isa mula pa sa simula. Habang papalapit ang mga daga, dinurog ni Vicar ang kanyang maskara, alam niyang mas malakas siya kaysa dati bago ang kanyang pagbabalik, ngunit kalahati pa lamang siya ng lakas na kailangan para sa 8 Star Realm. Mabigat niyang inamin na kahit may banal na pagpapala, bahagya lamang niyang nalampasan ang ika-5 bangkay, na may taglay na maliit na bahagi lamang ng kapangyarihan ng unang Demon Lord. Kumikislap ang pulang mata ni Vicar habang nakatuon sa patakaran ng system. Ang mga stats na makukuha sa loob ay permanenteng magpapalakas sa kanya sa totoong mundo kapag siya ay nakatakas. Sa bagong determinasyon, nagpasya siyang baguhin ang kanyang pamamaraan. Napapalibutan ng madilim na aura, nanumpa si Vicar na pagsasamantalahan ang baluktot na mekanismong ito ng Paggle level. Walang takot siyang tumayo habang lumulundag ang mga daga papunta sa kanya, nangakong gagamitin ang system upang maging napakalakas at makatakas, anuman ang kapalit. Tinatanggihan ang plano ng demonyo na gawing alay ang lahat. Pinakawalan ni Vicar ang isang napakabilis na pag-atake, ang kanyang talem ay marahas na humiwas sa mga higanteng daga, sumabog ang dugo sa paligid habang ikinagulat ng maliit na nilalang. Nagpasya siyang sakupin ng pagsubok at gawing pundasyon ng sarili niyang kapangyarihan ang puno ng abis, habang nanlaki ang mga mata ng maliit na nilalang sa kanyang nakita. Nagniningas ang kanyang mga mata sa espiritu ng isang asong hindi bibitaw sa lalamunan ng kanyang biktima. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo si Vicar sa gitna ng mga duguan na ulo ng mga daga, nagwagi, tinanggap niya ang kanyang malupit na kalikasan at pinagtibay ang kanyang identidad bilang isang Baskerville, sinasabing nagbalik na ang kanyang mapaghiganting sarili. Namangha at nanginginig ang maliit na nilalang habang inaanunsyo na nalipol ni Vicar ang mga halimaw at nalinis ang unang palapag ng mas mabilis kaysa sa sinumang kalahok. Biglang ipinasok ni Vicar ang kanyang kamay sa bibig ng nilalang at sinakal ito. Malamig na kinikilala ang kanyang record. Masamang titig ang ipinukol niya sa walang magawang gabay at nagbantang humingi ng nararapat na gantimpala para sa kanyang bilis. Ang isinumpang higanteng puno na kilala bilang puno ng abis ay nagpapalawig ng napakalalaking pulang ugat pababa, parang baliktad na tore, nagsisilbing madilim na daan patungo sa ilalim ng mundo. Ang mga nilamon nito, tulad ng batang si Pam Iranian, ay hindi lamang gumagala sa loob ng pisikal na puno, sila ay tuluyang sinisipsip sa isang magulong labirint kung saan nagsasapawan ang mga dimensyon, iniiwan silang nakaharap sa dambuhalang mga ugat na kumikislap sa iba't ibang kulay. Sa labas ng puno, nanaigang desperasyon, sina Roderick, Cervantes, at Osiris ay pinakawalan ang kanilang pinakamalalakas na pinagsamang pag-atake laban sa estruktura upang iligtas ang mga estudyante. Tumama ang kanilang mga atake sa harang at lumikha ng napakalaking pagsabog ng liwanag. Ngunit nang mawala ang usok, nanatiling buo at hindi natitinag ang makapal na kurtina ng pulang baging. Pagod at walang magawa, napilitang tanggapin ng tatlo na walang puwersa mula sa labas ang makakapasok sa saradong mundong iyon. Sa labas ng puno, habang nakatayo sa harap ng dambuhalang mga ugat, napagtanto ni Osiris ang malupit na katotohanan, ang kulungang ito ay maaari lamang mabasag mula sa loob. Ayon sa sinaunang alamat, ang mga ugat ng puno ay umaabot ng walang hanggan pababa sa isang ganap na kadiliman, at ayon sa isang hindi kilalang aklat, pilit nitong hihilahin ang lahat ng nilamon nito patungo sa pinakalalim ng abis. Sa loob ng binaha na unang palapag ng tore, patuloy na sinasakal ni Vicar ang goblin na gabay, lumulutang sa tabi niya sina Dekerabia at ang maliit na asul na gagamba, tahimik na nagmamasid. Napilitang sumunod sa kanyang kagustuhan, pinilit ng goblin ang isang bagay na lumabas mula sa kanyang lalamunan, marahas itong nagsuka ng makapal na maitim asul na likido diretso sa kamay ni Vicar, napatingin sina Dekerabia at ang maliit na gagamba nang may matinding pagkasuklam sa likidong tumalsik sa kanyang kamay. Nanginginig sa takot, mahinang nagtanong ang goblin kung sapat na ba yun bilang gantimpala. Sa kamay ni Vicar ay may ilang kumikislap na orb, mga mahiwagang candy na permanenteng nagpapataas ng stats, ang pula ay para sa lakas, ang berde ay para sa bilis, at ang asul ay para sa kalusugan. Napansin ni Vicar na ang paglilinis ng isang palapag ay nagbibigay ng gantimpalang ito, eksaktong tulad ng kanyang naaalala, ang pagkonsumo nito ay permanenteng nagpapataas ng pisikal na kakayahan ng isang tao, anuman ang kanilang level.
Naalala niya ang paliwanag ng kanyang kaibigang si Piggy tungkol sa isang sikat na board game kung saan ang mga manlalaro ay level up at naglalaan ng stats. Napagtanto ni Vecker na ang demonyong system sa loob ng puno ay gumagana sa halos kaparehong loika. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, pinatatatag ang sarili, kinikilala na sa kabila ng malalarong mekanika, ito ay isang nakamamatay na realidad. Naalala niya ang malupit na paniniwala ni Amdushas, na ang pagtataksil at kapangitan ang tunay na kalikasan ng sangkatauhan, nilikha ng demonyo ang baluktot na entabladong ito upang patunayan ang puntong yun. Ang puno ng abis ay dinisenyo upang bitagin ang mga tao at palakasin ang kanilang mararahas na ugali. Ginagamit sila bilang mga alay upang palaguin ang sarili nitong kapangyarihan para sa panahon ng pagkawasak. Nagmuni-muni si Vicker sa kanyang mga nagawa sa nakaraan, at napagtanto niyang itinago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Nighthound upang maiwasan ang ganitong sakuna bago pa mapansin ng mga demonyo ang kanyang pakikialam. Tinanggap niyang nauwi sa wala ang kanyang mga pagsisikap, kaya ibinaling niya ang atensyon sa kasalukuyang problema at inisip kung nasaan ang iba pang mga estudyanteng na-trap sa akademya. Itinaas ni Vicker ang kanyang kamao sa pagbabanta, dahilan upang mataranta ang goblin at pautal-utal na sabihing hindi talaga nito alam kung nasaan ang iba. Ipinaliwanag ng nanginginig na gabay na ang espasyo sa loob ng puno ay baluktot, ang mga natrap na estudyante ay maaaring magkita ng basta-basta sa mas mababang palapag, o maaaring hindi na magkita kailanman. Matinding tinitigan ni Vicker ang maliit na nilalang, at naramdaman niyang hindi ito nagsisinungaling tungkol sa mekanika ng tore. Ibinunyag ng gabay ang isang mahalagang patakaran, kapag may kahit isang tao na makarating sa pinakailalim at makatakas, lahat ng nasa loob ay mapapalaya, buhay man o patay. Dahil sa absolutong patakarang ito, dalawa lamang ang pagpipilian ng mga kalahok, maghintay ng walang magawa sa pag-asa na may ibang makatakas, o lumaban upang sila mismo ang maging tanging tagapagligtas. Alam ni Vicker na halos imposibleng gawain ito, isang malisyosong disenyo ng demonyo upang magasik ng desperasyon. Sa kanyang nakaraang buhay, iisa lamang ang dahilan kung bakit nakatakas ang mga estudyante at naisulat ang mga alaala tungkol sa tore, ang himalang yun ay dahil kay Camus Morg, isang henyo na sumuwi sa mga patakaran at lumampas sa inaasahan ni Amdush, at kalaunan ay naging empress na may dugong bakal. Ngunit nakaiwas si Camus sa bitag ng bracelet sa labas, ibig sabihin ng henyo na nagligtas sa kanila noon ay wala rito ngayon upang iligtas sila. Naalala ni Vicker ang kanyang mga kaklase, sina Piggy Tutor, Sancho, Bianca, Dolores, at Sinclair. Napuno siya ng matinding pagkakasala, iniisip na nabigo siyang protektahan ang kanyang tunay na mga kaibigan at ang mga dakilang bayani ng hinaharap. Biglang lumitaw ang isang babala mula sa system na nagsasabing malapit ng gumuho ang lugar, nagpasya si Vicker na akuin ang responsibilidad sa kanyang pagkabigo. Buo ang kanyang panata na siya ang magiging nag-iisang makaliligtas, ang kinakailangang sumakop sa tore at magligtas sa lahat ng natrap sa loob. Nagsimulang kumislap ang mga pulang babala, hudyat na tapos na ang oras ng palapag at malapit na ang pagkawasak. Sa gitna ng mga kumikislap na alerto, napabulalas ang goblin at pilit na inilabas ang isa pang bagay mula sa kanyang lalamunan. Habang nagsisimulang bumagsak ang mga bato, dali-daling inabot ng goblin kay Vicker ang isang nakarolyong pergamino, kinakabahang inamin na muntik na nitong makalimutan ang huling gantimpala. Kinilala ng system ang item bilang return scroll, pinapayagan nitong bumalik ng isang beses sa tutorial area at ganap na i-reset ang level ng gumagamit, kapansin-pansin, may nakasulat dito, Panginoon, saan ka pupunta? Mabilis na gumuho ang silid, kaya napilitan si Vicker na umalis, masayang nagpaalam ang goblin at binati siya ng swerte sa kanyang pagtakas. Kalmadong naglakad palayo si Vicker, madaling iniwasan ang mga bumabagsak na bato. Naiwan sa gumuho na silid, ngumiti ng may masamang balak ang goblin na gabay. Isang notification mula sa system ang nagkumpirmang umalis si Vicker sa tutorial zone, na-update ang kanyang status, ipinapakita ang napakataas na base stats kahit level 1 pa lamang siya, at nakuha niya ang bagong titulo, Sewer Rat Hunter, na nagbibigay ng bonus damage laban sa mga daga at nagpapahaba ng epekto ng mga status ailments tulad ng pagdurugo, paso, at lason. Sa ikalawang palapag, na kilala bilang Familiar Land, makikita ang isang wasak na bakuran na nakasentro sa isang napakalaking patay na puno at mga sirang gusali. Tumapak si Vicker sa bitak-bitak na bato at agad na nakilala ang lugar. Ngayon ay nakasuot ng uniforme ng akademya, sinuri niya ang paligid kasama ang maliit na gagamba, laking gulat niya nang mapagtanto na siya ay nasa isang wasak na replika ng Colosso Academy.
Ipinaliwanag ni Decarabia na nilamon ni Medusa ang ilang bahagi ng totoong mundo upang pakainin ang puno ng Abyss. Ang mga nasipsip na lugar ay naging pisikal na bahagi ng tore. Biglang lumitaw ang isang kumikislap na system interface na nag-uutos sa lahat ng 108 estudyanteng nakaligtas sa tutorial na magtipon sa gitnang plaza. Sinabi ni Decarabia na magandang pagkakataon nito upang hanapin ang kanyang mga kaibigan, ngunit habang iniisip ang sapilitang pagtitipon, nakaramdam si Vecker ng masamang kutob sa maaaring mangyari. Sa wasak na plaza, nagtipon ang mga nakaligtas na estudyante, puno ng takot at pagkalito, nang inig sila sa kapaligiran at nagreklamo tungkol sa nakakatakot na karanasang pinagdaanan nila sa unang palapag. Napansin ni Decarabia na wala roon ang mga kasama ni Vecker, at diretsahang sinabi na baka patay na ang mga ito. Galit na pinatahimik ni Vecker ang pendant. Napansin niya ang kaguluhan sa malapit, isang agresibong estudyante ang sumisigaw sa iba na umalis. Nakita niya ang mga armadong maharlikang estudyante na inaapi ang isang walang armas na karaniwang estudyante na nadapa. Nagmakaawa ang karaniwang estudyante na makahiram ng sandata, ngunit maramet na tumanggi ang mga maharlika, sinasabing kung sino ang unang nakakita ay siya ang may-ari. Lalong lumala ang kalupitan nang hilahin ng isang maharlika ang buhok ng karaniwang estudyante. Galit na tinatanong kung hindi pa nito naiintindihan ang kanilang malupit na realidad, itinapat nito ang espada sa mukha ng estudyante at minaliit siya. Ipinahayag na ang mabagal at walang silbing karaniwang tao ay walang ibang pagpipilian kundi ang gumapang sa harap ng maharlika. Pagkatapos pakawalan ng bata, sinabihan ng bully sa takot na estudyante na magsikap pa kung nais nitong mabuhay. Dahil dito umalis na lang sila ng tahimik. Doon na pagtanto ng mga estudyante na ginamit ng mga maharlika ang pagtitipon bilang isang bitag upang maagaw ang lahat ng natagpuang sandata para sa kanilang sarili. Biglang nabuksan ang isang lilang dimensional rift sa gitna mismo ng plaza, dahilan upang mapatitig sa gulat ang lahat ng estudyante. Isang mapanlinlang na boses ang umalingaw mula sa portal, masayang binabati ang 108 kalahok at pinapuna kung gaano nakaaktibo ang kanilang kilos. Mula sa portal ay lumabas ang isang nakakatakot at mabalahibong halimaw na may matutulis na kuko, pangil, at mukhang bungo. Ipinakilala nito ang sarili bilang gabay ng ikalawang palapag, si Fairy Berest, at masayang tinanong kung nag-enjoy ba sila sa tutorial. Napatitig ang mga estudyante sa nakakasuklam na nilalang sa gitna ng tensyon at katahimikan, bagaman ang ilang mayabang na maharlika ay tila hindi ito pinapansin. Nabasag ang katahimikan nang magsalita ang pangunahing bully na maharlika. Ipinagyabang na madali lamang ang tutorial. Walang ingat niyang sinabihan ang maliit na nilalang na bilisan at simula na ang susunod na pagsubok, ipinahayag pa ang kanyang ambisyong sakupin ang dungeon at bumalik bilang isang alamat na bayani, iginiit niyang wala siyang kinatatakutan. Bilang tugon, galit ngunit masiglang pinuri ni Barges ang kanyang mapanghamong espiritu at agad pumayag na simulan ng pagsubok. Masayang inanunsyo ni Barges ang napakasimpleng misyon sa ikalawang palapag. Walang babala. Sabay-sabay na bumukas ang maraming lilang portal sa paligid ng plaza, ganap na pinalibutan ang mga estudyante, biglang pinagpawisan ng malamig ang mayabang na maharlika nang marinig ang mababang ungol sa kanyang likuran, napapalibutan siya ng nakakatakot, maskuladong demonyong mga aso na may nagliliyab na ulo. Habang papalapit ang mga ito, masayang ibinigay ni Vargas ang tunay na layunin ng pagsubok sa ikalawang palapag.